Tingnan nyo yung mga rally ninyo. Saka nyo sabihin na kayo ay madami pa. Kasi wala na hong pumupunta eh. Simula ho nung ang dating Pangulong Duterte ay puro kasinungalingan lang ang sinasabi doon sa kanilang mga mautog. Nabawasan na po ng nabawasan yung mga taga-suporta nila, yung mga pumupunta doon sa kanilang mga rally. Di ho ba? Oh, ikaw ba naman, paulit-ulitin, bangag ang Pangulong Bongbong Marcos, hanapan mo ng ebidensya, wala namang maipapakita. O paano yun? Di ba? At eto mga kababayan, naniniwala din ako, eto yung isa sa mga dahilan, isa sa mga walang ebidensya, yung mga ganito. Sabi pinapakasuhan daw po. Pinapakasuhan si Pangulong Bongbong Marcos, kasama sino? Si Elizalde Co, former Representative Elizalde Co, former Public Works and Highway Undersecretary Roberto Bernardo, President Bongbong Marcos daw ho, kasuhan, former Executive Secretary Lucas Bersamin, former Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, Public Works and Highway Manuel Bonoan, at saka sino pa dito? Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin, si Martin Romualdez, si Ferdinand Alexander Marcos, na si sino ba? Congressman Sandro Marcos, no, at si Henry Alcantara. Akala ko naman mga boss, etong nagpapakaso kasama ang Pangulo at kasama si Sandro Marcos, akala ko ICI. Yung pala Makabayan. Makabayan, Independent Commission on ICI nga. Hindi. Sandali lilinawin natin. Sinulatan si Andres Reyes. No? Si Andres Reyes, mga bossing, yung namumuno po sa ICI, sinulatan nila. Chairperson, Dear Chairperson Reyes, public outrage has steadily been mounting against the widespread and systematic corruption in the government. Titingnan natin kung may makikita tayo dito, mga bossing, na kumbaga yung susuporta doon sa sinasabi nila kung bakit nila sinasabi, mga bossing, nakasuhan si Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. Hahanapin natin. Ulitin ko Makabayan to, mga bossing. At sinulatan nila si Andres Reyes, yung chairperson po ng ICI. Hindi po ang ICI ang nagsasabi o nagre-rekomenda na kasuhan si Sandro Marcos, ang Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Public outrage has steadily been mounting against the widespread and systematic corruption in the government. Sabi, however, more than 100 days have passed since the investigation into flood control corruption began, yet zero corrupt politicians have been jailed. Nagmamadali naman kasi kayo. Sabi nga, di ba, ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos at sabi mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali dahil pinupulido ang lahat. Kapag kami nadali mga bossing, hilaw yung ebidensya, kulang lahat, ano mangyayari? Acquitted. Pagdating ng araw, nasayang yung effort, nasayang yung mga ginawa. Di po ba, mga bossing? Kailangan maayos lahat at puro yung mga ipapasang ebidensya at hindi yung tipong hilaw na hilaw ho, mga bossing. Nagmamadali kayo, sabi na nga, 5 weeks 5 weeks daw ho, unti-unti nang may mga makukulong doon sa mga senador, congressman. Mga naaatat, sabi ni Shiro Kansaki, di ba? Totoo. Worse, the Filipino people are now witnessing what appears to be a massive cover-up operation designed to shield high-ranking officials from accountability in this corruption scandal. Recent revelation point that the Malacanang is at the center of this corrupt operation. Sino may sabi nun? Yung mga DDS. Sino may narinig na po ba tayo na may ebidensya kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang?
na sila ang nangunguna dito o sila ang mastermind? Wala. Parang puro laway-laway lang naman ho, mga kababayan. Ano? Yun naririnig natin. Si Bongbong Marcos magnanakaw. Si Bongbong Marcos ang pinuno o mastermind ng mga pagnanakaw na yan. Nasaan yung ebidensya? Wala ho. Hindi ho tayo, ito ulit-ulit tayo araw-araw, hindi ho tayo pwedeng ganon na laway-laway lang ang gagamitin. Di po ba? Dahil pwede yun. Ano, yung kesaldi ko? Na mali-maleta, anak ng tokwa naman. Miski ho ako, kaya kong gawin yun. Miski kayo, diyan sa bahay nyo, kaya nyong gawin ho yun eh. Sabihin nyo, eto, kay Marcos Jr. ito. No? Yung mga maleta, ipinadala ito. Tapos i-post mo sa social media. Pag may naniwala, i-spread nila. Bigyan nyo kami ng mga ebidensya, yung mabigat, yung mahirap itatwa na yun ay ebidensya. Di ba? Yung may mga marka na magpapatunay talaga na nagsasabing, oo nga, no, si Bongbong Marcos ito. Wala ho, mga kababayan. Pakitaan ng maleta, ano yun? Uto-uto kami? Maniniwala agad kami? Di ba? Recent revelation point that Malacanang is at the center of this corruption operation. Former House Appropriation Committee Chairman Representative Saldico alleged that President Marcos Jr. Uto-uto din pala tong mga kabayan black eh. No? Dahil daw sinabi ni Saldico. Pero alam niyo mga kababayan, style ni Saldico ay iligtas ang kanyang sarili. Yun lang ho yun. No? Wala na eh. Ito na ho ang Pangulo, ito na ho ang gobyerno, mga bossing. Na inaaresto na yung mga talagang mga kasama doon sa mga flood control, mga kababayan. Diba? Kaya po mga naggagaganyan yan at kaya po ibinibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss, chief amo sir, itong mga ito ay dahil po umpisa na silang habulin at lahat po sila, mga kababayan, ay malapit ng makulong. Kailan? Sabi, 5 linggo daw. Yung iba sabi, bago magpasko daw. Kaya po mga nagsasama-sama itong mga ito upang mapatanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Pag napatanggal si Pangulong Bongbong Marcos, ano mangyayari? Ay, okay na. Di ba? Ligtas na tayong lahat. Ayos na. Roque, umuwi ka na din. Sino pa? Lahat po ng mga nasasabit po dito sa mga flood control at dito po sa mga ghost project ko, mga kababayan. Nagsasama-sama po yung mga yan. Yung mga pera nila, ayan, iginagastos doon sa mga rally. Naghahakot para pumunta doon sa rally, para isigaw daw kunyari ng mamamayan, si Bongbong Marcos ang ganito, ganyan. Hanggang ngayon, wala. Yung kesaldi ko lang din pala yung babanggitin itong makabayan black. Yung kesaldi ko na nagpakita ho ng mga maleta. Tapos yun na yun. Ano kami, DDS? Di ba? Ano ho kami, DDS? So ngayon, hindi papansinin yan, mga kabayan, mga boss chief amo, sir. Sa korte, kapag ka nandoon ka, hanapan mo, sabihin mo doon sa korte, ito po, yung sinasabi kong magnanakaw si Bongbong Marcos. Pag wala kang naipakitang ebidensya o susuporta doon sa sinasabi mo, baka ikaw pa ikulong eh. Di ba? Lagi ho dapat may ebidensya, no? Pero kung lalagay mo lang dito yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama nung mga talagang korap para mapabagsak ninyo, sorry. Mahihirapan kayo. Lalong-lalo na alam ng mamamayang Pilipino na talagang si Pangulong Bongbong Marcos. Sinama pa pati si Sandro Marcos. Alam ng mamamayang Pilipino, mga kababayan, na si Pangulo ang nagpapaumpisa ng mga ganitong hakbangin po upang masugpo ang korupsyon. Yun nga kay dating Pangulong Duterte, ang yabang-yabang nila, 13 daw ho, mga bossing. 13,000.
Yung kanilang flood control daw ho, mga kababayan. Ano yun, pagdating nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na gumana yung 13,000 flood control ng dating Pangulong Duterte. Ano yun, may expiration date? Kapag katapos na yung termino ni dating Pangulo, hindi na din gagana yung mga flood control? Or baka wala lang talaga? Di ba? Or baka talagang doon karamihan yung mga ghost project. Sabi ni Ed Ong, nakakaantok naman. Kwento ni Saldico, parang pang bedtime story. Wala na din eh. Si Ma'am Neng Gigi nga, favorite niya yun eh. Paulit-ulit sinasabi ni Ma'am Neng Gigi na, Mike, topic mo yung Saldico, yung video ni Saldico. Ay, ako, sabi ko, ayoko. No, hayaan mo na yan. Nakakaubos ng viewers, mga bossing eh. Di ba? Kagaya nung kapag kayong naka-live tayo doon sa Mark Ramos, kunyari 1,000, 2,000 yung nanonood. Pagka ipinlay mo na yung video ni Saldico, mga kababayan, wala na, nagsisiyalisan, babagsak, 1,615 na lang ho, mga bossing. No, sabi ko, tigil na natin ito. Naiinip na. Kasi ang hirap paniwalaan ho, mga kababayan. Puro kalokohan lang ho yung mga pinagsasasabi nitong si Saldico. Gusto lang isalba yung kanyang sarili.